Tayo doon sa mga pulisiya na parang nababaw ng ating pamahalaan. At siguro dahil nga malakas ang loob, dahil 31 million yung sinasabi nilang natiwala, bumoto. Sa ganung kaparaanan, ang gusto ko kong malaman sa kabuuan ng forum na ito, ano yung pangunahing hakbang natin para matugunan sige po, Ma'am Linda. Go lang. Claim mo, ng mga reaction mo, go. matatalino botante na dapat humakbang, kumilos. Meron tayong parang mga punto na tatahakin para lumundo tayo doon sa bagay. Kasi alamin natin na hindi assurance yung ginagawa natin na matatapos ito in 3 years time. Pwedeng maging 6 years, pwedeng maging 12 years. Okay? May mga succession. So huwag na natin hintayin yung 6 years na yun, yung 12 years na yun. So, sa atin ng dalawang speaker, sa tingin nyo, paano natin mas mapapabilis or mapapaiksi yung hakbangin na hindi tayo pagugulungin sa buhangin ng marami. Sige po, Ma'am Linda. Sige po. Sige po, Ma'am Linda. Walang problema po. Lahat na video ko dyan, na live ko. Ito po yung, maraming salamat po, sir. Ito po, ang susi rito is yung pagkakaisa. Ang lang po natin dito is back to basic. Ito po yung transparency, accountability, peace, and security. Siguraduhin lang po natin, ipakita natin dun sa tao. Yun lang po eh. Pagkakaisa, siguraduhin natin na makakamit natin na hindi na mauulit yung pagbabaliwala sa karapatan ng mamamayang Pilipino. Yun lang po. Thank you. Ma'am PC, hindi ko po alam kung bakit yun. Sa akin kasi contextual yung bilis eh. Kasi pag sinabi mong mabilis or mabagal, this is comparative. Walang objective standard for bilis or mabagal. Kung titignan natin, before EDSA 1, ilang taon bago nila napatalsik si Marcos? 18 years. By the time nag-start yung movement. Of course, mas mabilis ngayon, may social media. Everything happens at digital speed. Pero, people, iba pa yung sa taong bayan, iba pa yung what's important is yung proseso. Ang isang nakikita kong criticism na sinasabi nila sa atin, puro daw tayo salita. Yun ba yung ibig sabihin nila, puro hearsay? Hearsay. Kasi, of course na. Hearsay talaga? Kasi i-explain ko anong hearsay evidence, baka umiyak yan. What is hearsay evidence? Okay, hearsay. A person cannot attest to the truth or falsity of something that hindi siya yung nakarinig. Yes, Halimbawa, that's hearsay. A, B, and C. Si B kausap, si B nagte-testify sa court. Nadinig daw niya, sinabi daw sa kanya ni A, ako ang nagnakaw ng crown jewels. Okay, let's say. Sabi ni A kay B, ako ang nagnakaw ng crown jewels. Tumestigo si B. Paano mo nalaman na ninakaw ni A si crown jewels? Sinabi niya sa akin. Hearsay evidence. Ang hearsay dyan is hindi masasabi ni B kung totoo yung sinabi ni A. Yes. Pero, pwede siyang magtestigo as to the fact na sinabi ni A kay B yun. Tama. Kasi yun ang nasaksihan niya. Correct. So, hearsay evidence, pinagsasabi niyo. Unang-una, we're not in court. Galing. Now, the other thing is, sinasabi nila, puro tayo salita. Pero really, when you go to a rally, what do? You talk. Yes. Bakit? Nasaan ang weapons natin? Sa salita. Dun sa mga facts, sa pagsasaksi natin ng paghihirap na dinudulot ng gobyernong ito. Hindi natin kailangan mag-rely sa ibang tao para sabihin sa ating kapwa Pilipino, biktima ako. Biktima ako ng pambubudol. Akala ko iigi ang buhay ng kapwa Pilipino ko. Hindi nangyari. Akala ko bababa ang presyo ng bigas. Hindi nangyari. Akala ko giginhawa ang buhay ng mga magsasaka at mangingisda. Hindi nangyayari. Hindi lang yun.
nakikita ko yung mayaman at gumiginhawa ang buhay ng mga kabarkada nila. Yun. At ang natitira para sa atin, wala. Anong sabi ni Catwoman, no? Did you think that you could live so large and leave so little for the rest of us? Diba? Ganun na nangyayari. So, tapos pinapakita pa nila, yun yung masakit. Hindi man lang tinago. In-announce ng PCO ngayon, yun na nga, may Duran-Duran concert. Okay, sige. Birthday ni Pangulo, hindi ko nga binati eh. Not that he cares. Pero, tinan mo yung implications ng concert na yan. Who threw that party? Unang-una, kung siya, yung celebrant, ang naggastos doon, tatanungin natin, pera ba ng taong bayan ginamit nyo? Iyan, ang tanong Ngayon, yan. kung may ibang nagbigay, through by friends and family, ang tanong, anong kapalit? Yes. Kasi sa Code of Ethics and Ethical Yes, Standards, pag that's binigyan corruption. ka ng regalo, iimbestigahan kung bakit ka binigyan ng ganyang kamahal na regalo. Grabe na, parte-parte Duran. Kahit sabihin pa natin na ang lifestyle ninyo ay ganyang kalaki, ganyang extravagant, you are a public official. Ayon sa Code of Ethics din, nakalagay, public officials must lead modest lives. How dare you show this to us? May mga biktima pa ng baha. Namigay kayo ng ayuda sa Davao, ang mga biktima nasa Luzon. Nagpa-party kayo, hindi pa po umuuwi na nanggagaling sa mga rehab centers or refugee centers yung mga biktima. O hanggang ngayon, nararamdaman pa nila yung epekto ng baha dahil madudumi pa yung mga bahay dahil hindi pa sila nakaka-recover. Salamat, nagpa-party kayo. Hindi mo man lang tinelevise para na umabot dun sa ibang mga mamamayan. Hindi. Kailangan exclusive. Tulad nga ng sinabi ko, it's not enough na yumaman sila. Kailangan naghihirap tayo. Hindi enough na may concert sila. Kailangan exclusive at sila lang ang nakanood. O sasabihin na naman ng mga trolls nila, inggit lang tayo. Di ba, baliktad? Baliktad. Baliktad ang tingin ninyo. Sila ang public servants. Tayo ang sinisilbihan. Bakit kayo maiinggit sa lifestyle nila? Galing yan sa nakaw. Tama, tayong gumagastos. So yun. But we have to never ever forget na itong mga salita, kaya sila galit sa amin. Kaya kinailangan i-bribe or i-attempted bribery si Sir. Kaya kailangan nilang paaresto si Harry Roque at pahiyain. Dahil yung salita natin masakit. Tama. And the only way to stop that is to stop us, individuals. So, ibig sabihin nun, yung salita natin may power. Kung ang dami natin, kung 100 million tayo nagsasalita, hindi na natin sabihin 100 million. Sabihin natin na 20, 30, 40 million tayo nagsasalita. Kaya ba nila tayo isa-isang Sagon, gurgurin? maraming salamat po sa pakulit. But the words have power. Sagon, thank you. Nasasaktan Thank you so much. sila. Gumagalaw sila dahil nagsasalita tayo. They're not just words. We're not just talking, we're fighting. And words are our weapons. So whether you just post that, thank you. Whether you just post that on social media or you speak before groups, kahit small groups, kahit kamag-anak mo, kabarkada mo, mag-ipon ka ng 5 mga kaibigan, ikwento nyo itong nakikita natin. Bibilis yan. Because this is an idea, and ideas must be transmitted, and they're transmitted by words. But ideas change the world. Amen. So, that's what we do. We keep talking. Kuha tayo ng mga kakampi natin. Explain to them, kasi they're going to try to silence us. Ako yung unang biktima dito. Ako yung tinanggalan ng plataforma sa radyo. Ako yung tinanggal doon. Why? Bakit ako? Nanahimik ako. Kaibigan ako noon. Pero for some reason, wala yung pagkakaibigan na yun. Wala yung trabaho ko. Bali wala lahat ng ginawa namin. Diba? Because they're petty. Again, the point isn't that they're powerful. The point is you must be powerless.
Mm. That's what they want. And that's what we'll do. So, speed is relative. Basta ang objective natin, simple lang. Baliktarin yung tatsulok. Paalala natin, teka muna, kaya kayo nakaupo dyan dahil binoto namin kayo. At kaya lang kayo tuloy-tuloy na nakaupo dyan dahil hindi pa lahat ng taong galit ay nagsasalita. Yan, isa pa yan. And so that's what we must do. Forget the time period. Because bibilis yan kung tayo mismo, we take it on ourselves na by tomorrow, 5 ang i-convince ko. The day after that, another 5. Ask the